Tinimbang pero kulang. Yan ang iginit ng prosecution team sa isinumiting pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang pre-trial conference. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad. No-show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference para sa kanyang kinaharap na impeachment case. Sa halip, kinatawan lamang siya ng kanyang legal counsel. Ayon na rin sa mga House Trial spokespersons sina Representatives Zia Lonto Adyong at Rene Co. Taliwas ito sa naunang pahayag ng Vice Presidente na handa siyang humarap sa anumang pagdinig at maglatag mismo ng kanyang mga ebidensya sa korte. Si Attorney Michael Powa ang tumatayong legal counsel ng Vice Presidente at ayon kay Representative Ko, nagkaroon umano ng ilang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng prosecution team at defense panel. Ngunit giit niya, normal lamang ito dahil sa magkaibang argumento ang inilalatag ng dalawang panig at bahagi umano ito ng isang adversarial proceeding. Samantala, hinggil naman sa pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte, inilarawan ito ni Representative Adyong na tinimbang ngunit kulang. Bagamat makapal umano ang dokumento, kapos naman ito sa nilalaman o substance. Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso. Dagdag ng prosecution panel, mas mabuting magharap ang defense team ng konkretong ebidensya para pasinungalingan o patotohanan ng mga paratang sa articles of impeachment kaysa umasa lamang sa pagpapadismiss ng kaso bago pa man mangyari ang mga pagdinig. Binigyang diin din ng prosecution team na dapat nang sagutin ng kampo ni VP Sara ang mga tanong na matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang dito kung nasaan ang umano'y nawawalang pera dahil sa confidential funds, paano maipaliliwanag ang mga discrepancy sa pagitan ng kanyang idineklarang salain at kita, at maging ang detalye sa kanyang naging assassination threat laban sa Pangulo na pinakamataas na opisyal ng bansa, sa unang ginang at sa dating House Speaker. What we can tell you is that the position of the House prosecution team is that it should be a fair trial, impartial, at the same time the number of days kung saan pag-uusapan itong mga ebidensya ay enough para malaman ng taong bayan yung may lalatag na mga ebidensya under the articles of impeachment. Sa ngayon, hindi pa maisapubliko ng buo ng prosecution team ang mga detalye sa pre-trial conference dahil kasalukuyan pang gumugulong ang proseso nito. Pangunahing dahilan din dito ang pangangalaga sa kaligtasan at seguridad ng mga testigong ihaharap ng magkabilang panig. Inatasan naman ng prosecution at defense teams na magsumite ng kanilang komento hinggil sa stipulation of exhibits hanggang June 22 bago ihain ang usapin para sa resolusyon nito sa June 25. Samantala, tatagal naman ang pre-trial conference hanggang June 25. Sheila Natividad, para sa Bayan.